Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Eros, 29 years old at taga Rizal. Ang pangalan ko ay hango kay Eros na isang Greek god, na kilala rin bilang Cupid sa Roman mythology. Yan ang napili kong tawag sa akin sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Eros ay kilala bilang Diyos ng pag-ibig at pagnanasa at katulad niya ay meron din akong pagnanasa sa isang hindi pangkaraniwang bagay at ginawa ko yon sa ngalan ng pag-ibig. Pero bago ang lahat ay humihingi na ako ng malawak na pangunawa sa ating mga kabarangay dahil merong sensitibong eksena sa kwento ko. Kaunting background lang sa akin. Noong 2022 ay sumulat na rin ako sa inyong istasyon tungkol sa naging karanasan ko sa pag-ibig taong 2016. Niloko kasi ako noon ng ex-girlfriend ko at masasabi ko na nasaktan ako ng husto. Pero college pa lamang ay meron na akong hindi magandang karanasan sa pag-ibig matapos kong magkagusto sa isang babae na sa huli ay kaibigan lang ang tingin at turing sa akin. Nabalitaan ko na lang din na nagkaasawa na ito at nagkaanak. Sunod ay may niligawan akong ibang babae na nauwi lang sa pambabasted sa akin. Tapos may naging syota ako na niloko lang din ako. Pagkalipas ng 3 taon ay sinubukan kong mag-install ng dating app at nakipag-meet ako sa isang babae na nakilala ko doon. Kaso na turn off ako sa ugali niya, kaya hindi na ulit ako nakipagkita pa sa kanya. Dahil sa mga masasakit at masalimuot na karanasan kong yon, sa pag-ibig ay naapektuhan ang kumpiyansa ko sa aking sarili at kamuntik na akong mawala ng pag-asa na makakatagpo ng true love. Hanggang isang beses nakapanood ako sa internet ng isang video na tungkol sa mga other guy. Sila yung mga lalaki na nakikikabit o nakikipagrelasyon sa mga babaeng taken o yung bang meron ng partner o asawa. Doon ay may nakilala akong babae na may asawa na at nagkaroon kami ng lihim na relasyon online. Ibig sabihin, ginagawa namin ang eksklusibong ginagawa lang ng mag-asawa sa pamamagitan ng video call. Pero hindi rin yun nagtagal dahil nakonsensya siya at sinabi niyang itigil na namin ang aming relasyon. Hindi ko na inasahan yun pero sa huli ay nagparaya na lamang ako. Ayaw ko namang maging makasarili at papiliin siya kung ako ba o ang pamilya niya. Kaya nang matapos ang relasyon namin, ay naghanap na lamang ako ng iba pang taken na mga babae na ipakikilala ko sa inyo sa aking kwento. Una na doon si Marie Chris, 38 years old, single mom at may jowang nuknukan ng pagkasiloso. Oh, tapos, ano pa mga hobby mo bukod sa magluto? Mahilig akong gumawa ng iba't ibang dessert. Lalo na yung matatamis katulad ng coffee jelly, gelatin na may sago, ice cream stick na may flavor na fruit salad, ube at keso. Gumagawa rin ako ng mga kakanin. Biko, kutsinta, sapin-sapin. Basta kahit anong maisipan ko, sinusubukan kong gawin. At hindi naman sa pagmamayabang pero piniperfect ko naman sa unang subok pa lang. Naks naman, ang galing mo ah. Sakto lang. Oh, bakit parang nalungkot ka naman bigla dyan? Naalala ko lang na hindi kasi mahilig sa matatamis yung jowa ko eh. Kaya hindi niya rin na-appreciate yung mga dessert na ginagawa ko. Kaya yon, hindi na ako masyadong gumagawa. Ganun ba? Ang lungkot siguro ng buhay niya kasi hindi siya mahilig sa matamis. Ang sarap-sarap kaya ng matatamis. Kung di mo natatanong, mahilig ako dun. Wow, may sweet tooth ka pala. Pareho tayo. Oo. Kaya kung ako ang ginawan mo ng mga dessert na sinabi mo, siguradong matutuwa ako. Ma-appreciate ko yun kasi alam kong masarap yun. Naku,
wala pa nga pero binubola mo na ako. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa katunayan, bata pa lang mahilig na ako sa matatamis. Kaya ko nga umubos ng isang linerang leche flan. Hoy, seryoso ba yan? Seryoso nga. Hindi ba sumasakit yung lalamunan mo? Ako kasi oo eh. Kahit na mahilig din ako sa matatamis, nagkaka-tonsillitis ako pag sumobra kain ako. Hindi naman. Basta sundan ko lang agad ng maraming tubig. Tsaka wala pa ako naaalala na nagka-tonsillitis ako dahil sa matamis. Hindi rin ako diabetic ha. Wow, ibang klaseng katawan yan ah. Bilib na tuloy ako sa'yo. Ikaw naman, maliit na bagay lang yun no. Ordinaryo kumbaga. Alam ko may iba rin dyan na mahilig sa matatamis. Oo, pero bukod sa akin, ikaw pa lang at mama ko ang kilala ko may sweet tooth. Papa ko kasi hindi rin pala kainan matamis. Tapos ganun din yung family ng jowa ko. Kaya siguro nagmana na rin siya dun. Kaya nga ako na lang ang gawan mo ng matatamis. Kakainin ko yun, promise. Kung gusto mo, ikaw din kakainin. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo na kung ano yun. Hindi ko alam yon, inosente ako. Inosente o pa-inosente? Magkaibang bagay kasi yun. At kung tatanungin mo ako, ayoko sa mga pa-inosenteng babae. Talaga? Bakit naman? Siyempre, hindi sila totoo sa akin at sa mga sarili nila. Ayoko sa ganun. Mabilis ako na-turn off. Ah, kaya pala. Siguro marami ka nang nakilala na pa-inosenteng babae, ano? Medyo. Kaya nga mas naging pihikan ako sa pakikipagkilala. At mas gusto ko na yung una pa lang. Sinasabi na nila sa akin na may karanasan na sila. Lalo na sa kama. Ayoko nung alam mo na. Kunwari wala pa. Pero kapag ando na kami, malalaman ko na lang na meron na pala. Bakit? Issue ba sa'yo kung nagalaw na o hindi pa ang isang babae? Hindi. Ang issue sa akin yung pagsisinungaling nila. Kaya siguro wala ka pa nagiging girlfriend. Oo. Kasi karamihan sa mga nakikilala ko, manloloko, sinungaling at sa una lang magaling. Pero wag na natin pag-usapan yung tungkol sa akin. Yung tungkol na lang sa'yo at sa jowa mo pag-usapan natin. Ano naman tungkol sa amin? Kumusta siya bilang jowa? Bukod sa nuknukan ng seloso? Ayun, sakto lang. Hindi masyadong sweet, sa una lang magaling. Buti di mo pa iniiwalayan. Mahal ko eh. Siguro ganun talaga. Pero kahit naman ganun, masasabi ko na mabait pa rin siya at hindi ako sinasaktan. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na makatagpo ng lalaking hindi bayolente. Talaga lang ha? Oo nga. Baka hindi pa lang pumipitik. Eh di wag kang maniwala. Hindi talaga. Kasi kung mahal mo jowa mo, di ka makikipag-usap sa ibang lalaki. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama ah. Wala naman tayong ginagawang mali, kaya para sa akin ayos lang yun. Sa bagay, wala pa tayong ginagawang mali. Hoy! Kung ano-ano talagang pinagsasasabi mo, ewan ko sa'yo. Papadudot na kilala ko si Marie Chris nang inad ko siya sa Facebook. Tulad ng nauna kong sinabi, single mom siya at mayroong selosong jowa. Sa kabila ng lahat ay tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa chat hanggang sa umabot na kami sa pag-video call. Nung una ay nagkikwento lamang siya sa kanyang buhay bilang may kinakasama at nanay, bagay na masaya ko namang pinakikinggan. Kung tatanungin ninyo ako kung anong nagustuhan ko kay Marie Chris, masasabi ko na una na doon ang pisikal niyang katangian. Artistahin kasi ang itsura niya, sa katunayan ay kahawig niya ang isang kilalang kontrabida sa GMA. Kaya nga habang tumatagal ang aming pag-uusap ay naging komportable na kami sa isa't isa. Tapos ay dumating ako sa point na umamin ako sa kanya na nagustuhan ko na siya. Akala ko ay wala akong pag-asa kay Marie Chris. Hanggang isang araw ay inimbitahan niya akong pumunta sa kanila. Sakto na wala na sa bahay nila ang kinakasama niya dahil pumasok na ito sa trabaho. Sigurado ka ba na wala na yung jowa mo? Papupuntahin ba kita dito ako nandito pa? Eh di pareho tayong nalintikan? Naninigurado lang ako, mahirap na. Wala nga. Kahit na magsisigaw pa ako dito, walang ibang tao. Nasaan yung anak mo? Nasa mama ko. Doon muna siya kasi alam ko na pupunta ka rito sa bahay ngayon. Mukha talagang pinagandaan mo to ah. Oo naman. Oh, paano? Kainin na ba kita? Aray ko naman! Ang sakit nun ah. Ikaw kasi, masyado ka mainit agad dyan.
Aba, oo. Tsaka di lang naman ako yung nagiinit dito. Ha? Sino pa ba? Ito oh, yung nasa pantalon ko. Tingnan mo, handa na siya makipagbakbakan. Pakalmahin mo muna yan kasi nagluto ako ng masarap na ulam. Tsaka gumawa na rin ako ng dessert. Tara dun sa mesa, kumain muna tayo. Sige, sakto, gutom na ako. Ayan, nagluto ako ng kalderetang baka. Wow, mukhang masarap. Masarap talaga yan. Tapos gumawa ako ng mango graham float. Kunin ko mamaya sa ref. Buti hindi nagtaka jowa mo kasi bigla kang gumawa ng dessert. Nagtaka syempre. Sabi pa nga niya, akala niya raw ayoko nang gumawa ng dessert dahil hindi naman siya mahilig doon. Pero sabi ko, namimiss ko, kaya gusto kong gumawa. Anong sabi niya? Wala, hindi siya sumagot. Sabay alis na kanina para pumasok sa trabaho. Introvert ba yung jowa mo? Ha? Hindi naman. Bakit mo natanong? Base kasi sa mga kwento mo, parang ang tipid ng mga sagutan eh. Feeling ko tuloy ang boring niya kasama. Yun bang tipong mapapanisan ako ng laway sa kanya? Ganun lang talaga yon. Tahimik na tao pero nasa loob ang kulo. Sa bagay, sabi mo nga sa akin nun eh, mahal mo. Kaya kahit na ganun ang ugali, matik na tanggap mo. Wala namang masama doon. Kesa naman mas bungangera at taklesa pa siya sa akin. Eh ako ang babae sa amin. May tama ka ulit. Alam mo ikaw, pansin ko masyado kang madaldal. Ay oo, madaldal talaga ako at makwento. Kaya nga marami rin nakapagsabi sa akin na masarap daw ako kausap. Huhulaan ko. Yun siguro yung mga babaeng nakausap mo dati, no? Kasama na sila, pero meron din yung mga matagal ko nang kakilala. O siya, mabuti pa kumain na tayo. Bago pa lumamig yung kanin. Sige na, dali. Tikman mo na yung niluto ko, tapos sabihin mo sa akin kung masarap. Sige, kuha lang ako. Ako na. Ilapit mo na lang plato mo para ipagsasandok kita. Naks naman, asikasong-asikaso ako ah. Siyempre, bisita kita eh. Ano na, yung plato mo? Ito na nga oh, Yan. ang dami naman. Gusto ko busog ka. Baka mapasaba ka mamaya eh. Uy, sa bagay. Kaya dapat ubusin mo yan ha. Tingin ko naman mauubos ko to at mukhang mapapasarap din kain ko. Tikman ko na ah. Sige. Kumusta ang lasa? Wow, ang sarap ng luto mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo naman, bakit ako magbibiro? Baka lang sinasabi mo masarap pero maalat pala. O hindi kaya matabang. Tikman mo kaya para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Sarap talaga. Oh, hinay-hinay ka. Baka mabulunan ka. Okay lang ako, hindi ako madaling mabulunan. Sabi mo eh. Worried lang naman ako kasi masyado ka mabilis kumain. Binibilisan ko talaga. Ha? Bakit? Hindi pa naman darating yung jowa ko. Bukas pa siya ng umaga uuwi. Alam ko, pero gusto ko na agad matapos kumain para makapag-dessert na ako. Hindi ka naman tatakbuhan ng dessert eh. Andun lang yun sa ref. Hindi naman yung dessert na yun ang sinasabi ko. Eh ano? Ikaw? Ako? Oo, ikaw ang gusto kong gawing dessert pagkatapos nito. Kaya nga sobrang excited na ako eh. Kumalma ka lang. Kakain pa nga lang ako oh. Pinipilit ko naman, pero mahirap. Lalo na kasama na kita ngayon. Papadudot ang sarap ng ulam na niluto ni Mary Chris para sa dinner namin ng gabing yon. Kasabay noon ay hindi ko na naitago ang labis kong pananabik na merong mangyari sa amin pagkatapos naming kumain. Sobrang sikip na rin kasi ng pantalong ko at pakiwari ko ay may gustong kumawala mula doon. Hindi niyo ako masisisi, unang kita ko pa lamang kay Mary Chris. Siya na talaga ang gusto kong gawing panghimagas. Nagpatuloy ang kwentuhan namin at nang matapos naming kumain ay inalok niya ako kung gusto ko raw ba siyang tikman. At sino ba ako para tumanggi sa grasya na nakahain na sa harapan ko, hindi ba? Alam ko sa sarili ko na lalaki lang ako at may pangangailangan din. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na sinunggaban si Mary Chris ng gabing yon. Hinalikan ko siya at hinalikan niya ako pabalik hanggang sa lumalim yon. Tapos ay dahan-dahan kaming nagpunta sa kwarto at agad ko siyang tinulak pahiga sa kama nila ng jowa niya. At doon nga ay may nangyari sa amin.
At isa lang ang masasabi ko, Papa Dudut. Ang galing niya at nakakahumaling talaga ang isang katulad niya. Papa Dudut, masasabi ko na kakaibang pakiramdam kapag babaeng may asawa na o kinakasama ang nakasiping mo sa kama. Para sa akin ay mas the best sila kesa sa mga single na babae. Ang totoo, wala naman akong pakialam kung may karanasan na o wala ang isang babae. Ang akin lang, kapag single na babae ang nakilala ko ay madalas nilang sinasabi na wala pa silang karanasan sa kama. Pero kapag may nangyari na sa amin ay lumalabas na mas bihasa pa sila kesa sa akin. Ayoko noon dahil naiinsulto ako. Pakiramdam ko ay pinamumukha nila akong tanga kasi akala ko ako pa lang ang makakauna sa kanila. Simula noon ay kinamuhian ko na ang mga single na babae dahil ayoko sa lahat ay yung nagsisinungaling sa akin. Kaya nga natuon na lamang ang atensyon ko sa mga taken na babae at single mom. Kaya ng mga panahong yon ay pinagnanasaan ko si Marie Chris. Ang minsang may nangyari sa amin ay naulit pa ng naulit. Bale, pumupunta ako sa bahay nila sa tuwing pumapasok na sa trabaho ang jowa niya. At doon na nga kami nagmimilagro. Tapos umaalis na lamang ako bago umuwi ang kinakasama niya sa umaga. Paulit-ulit lamang na ganon ang sistema namin hanggang sa may ipinagtapad sa akin si Marie Chris, Papa Dudut. Bakit ang tahimik mo yata dyan? Hindi ka ba nasarapan sa ginawa natin? Siyempre nasarapan. Pero napagod din kasi ako. Akala ko na paano ka na dyan. Tahimik mo kasi kaya nanibago ako. Hindi ako sanay dahil mas sanay akong maingay ka. Ewan ko sa'yo. Ang lakas mong mang-asar. Hindi yun pang-aasar. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo malaman mga linyahan mo pag maingay ka? Hoy, wag na. Nakakahiya. Anong nakakahiya dun? Sarap nga sa tenga eh. Lalo akong ginaganahan. Buti naman ganyan nararamdaman mo. Lalim nun ah. Oo eh. Hindi ko lang mapigilan. May iniisip din kasi ako. Sabi na eh. Alam kong may iniisip ka. Ano yun? Sabi mo sa akin. Kasi yung jowa ko, Anong meron sa kanya? parang nakakahalata na. Ha? Paano mo nasabi? Basta, sa tingin ko lang naman. Ikaw na may sabi na sa tingin mo lang. Baka naman hindi talaga. Tapos nag-aalala ka dyan. Di ba sabi ko naman sa'yo tahimik lang yung jowa ko pero nasa loob ko nun? Oo, nasabi mo nga yan. Kaya nga nag-aalala ko. Kasi paano kung may alam na pala siya tapos nananahimik lang siya? Natatakot ako na baka mahuli niya tayo at may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Hindi mangyayari yun. Dahil maingat naman tayo eh. Alam ko, kaya nga kailangan lalo tayong magdoble ingat. Kung makapagsalita ka, parang natatakot kang mawala sa'yo yung jowa mo sakaling magkabukingan na. Siyempre kahit paano mahal ko yun. Tsaka tinanggap niya ang anak ko, kaya sobrang thankful ako sa kanya. Bihira lang kayo makatagpo ng lalaking tatanggap sa'yo at sa anak mo, kaya alam kong swerte na ako sa kanya. Swerte ka na nga pero nagawa mo pa rin siyang lokohin kasi pumayag kang may mangyari sa atin. Ikaw din naman kasi. Anong ako? Masyado kang maharot. Hinarot mo ko kaya hindi kita matanggihan. Kaya kahit mahal ko jowa ko, bumigay ako sa'yo. Aminin mo, mas magaling ako sa jowa mo sa kama, di ba? Oo, aminado naman ako. Sabi mo nga ang ingi-ingay ko, di ba? Ibig sabihin, nasasarapan ako sa ginagawa mo sa akin. Hindi ako ganun sa jowa ko. Tahimik lang ako at madalas, pinipeke ko pa na nag-i-enjoy ako. Para lang hindi ko matapakan yung pagkalalaki niya. Sa bagay, baka umiyak eh. Hoy, sobra ka naman dun sa tao. Totoo naman sinabi ko ah. Kahit na, mahal ko pa rin yun. Sana all, mahal. Huwag ka na magtampo. Mahal din naman kita eh. Mahal mo lang naman ako pag sa kama. Medyo, pero ano pa bang inaasahan mo? Nahihigit sa ganito yung relasyon natin? Na may in love ako sa'yo kasi pinapaligaya mo ako sa kama? Sino may sabi sa'yo na umaasa ako? Hindi no, wala sa isip ko yan. Kasi alam ko na magkarelasyon lang tayo sa kama. Buti na yung nagkakaliwanagan tayo. Bakit? Kung sabihin ko kunwari na in love ako sa'yo, anong gagawin mo? Wala. Ano? Wala? Ibig sabihin,
Hahayaan mo lang ako? Wala kang gagawin? Wala, kasi hindi ko naman alam yung gagawin ko. Buti na lang talaga hindi ako na-inlove sa'yo. Dahil mukhang wala akong mapapala. Alam mo naman na sa una pa lang, sa kama lang talaga tayo magkarelasyon, di ba? Oo, alam ko naman yun. Kaya nga sabi ko, kunwari lang, di ba? Oo nga. Nag-alala lang ako kasi baka in love ka na sa akin. Kasi umamin ka sa akin na nagugustuhan mo na ako nun. Nagugustuhan sa kama. Yun lang yun at wala nang iba. Okay, buti na lang hanggang dun lang. Pwede ba? Tigilan natin tong usapan na to. Bakit ka ba naiinis? Paulit-ulit na lang kasi tayo eh. Ikaw naman? Huwag ka nang magalit. Hindi ako galit. Buti pa, magbibihis na ako. Saan ka pupunta? Magbibihis na para makaalis na rin. Malapit nang mag-umaga. Baka biglang sumulpot na dyan sa pintuan mo yung jowa mo. Eh di nayari na tayo ngayon. Sa bagay. Pero madilim pa naman sa labas. At saka baka mag-overtime yun sa work niya. Mabuti na rin na umalis ako habang tulog pa yung mga tao. Dahil baka mamaya may kung sinong kapitbahay nyo dyan na makakita sa akin. Pero sigurado ka ba na hindi ka nagtatampo sa akin? Bakit naman ako magtatampo sa'yo? Wala lang. Curious lang. Hindi ako nagtatampo. Saka wala namang dahilan para magtampo ako. Papadudot, alam ko na walang lihim ang hindi nabubunyag at sa kabila ng kaalamang yon, pilit kong tinulak palayo sa isipan ko ang katotohanan na baka isang araw ay maghinala ang kinakasama ni Marie Chris tungkol sa milagrong ginagawa namin pag wala siya sa pamamahay nila. At mukhang nangyari na nga ang kinakatakutan ko matapos banggitin ni Marie Chris na mukhang nagdududa na sa kanya ang jowa niya. Kahit masakit sa akin at in denial pa ako na posibleng matapos na ang ugnayan naming dalawa ay unti-unti ko na lamang tinanggap na mangyayari talaga yon. At hindi nga ako nagkamali dahil isang araw ay nagulat na lamang ako matapos akong i-block ni Marie Chris sa Messenger at Facebook. Nasaktan ako doon pero hindi na ako naghabol pa sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng komunikasyon. At doon ko nalaman na ang jowa niya pala ang nang-block sa akin matapos mabunyag nito ang katotohanan. Hindi pa sila hiwalay noon, pero hindi na rin mabuti ang pagsasama nila. Lagi raw silang nag-aaway at pinagdududahan siya ng kinakasama niya. Pero hindi yun naging hadlang para hindi namin ulitin ang dati naming gawain. May nangyari ulit sa amin ni Marie Chris at pinagpatuloy namin ang aming lihim na relasyon. Sa totoo lang, meron namang nagkakagusto sa akin na mga single na babae o yung bang walang sabit. Katulad na lamang noong laging nirereto sa aking anak ng kakilala kong matanda. Pero tingin ko ay mukhang pera yung babae at kahit na sumali pa siya sa mga barangay pageant ay hindi talaga ako attracted sa ganda niya. Mas attracted kasi ako sa mga may sabit na. At minsan ko na nga yung na-open up sa kaibigan kong babae na siyang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Fast forward, sunod ko namang nakilala si Sylvia. 42 years old, may anak at asawa na. Gaya ni Marie Chris, sa Facebook ko siya noong unang nakita. At masasabi kong nahumaling agad ako sa taglay niyang ganda at karisma. Meron din kasi siyang hawig na artista, papadudot. Ang bilis mo naman. Anong mabilis dito? Siyempre, niyaya mo agad ako rito sa bahay niyo ilang araw pa lang naman tayong nagchat-chat. Kailangan pa bang paabutin ko ng matagal bago kita yayain? Hindi naman, pero baka nasanay lang ako sa mga pabebe na babae. Pues ibahin mo ko sa kanila dahil matanda na ako, no? Baka nakalimutan mong 42 years old na ako. Saka, hindi uso sa akin na maghintay kung kailan mo ko yayayain. Kaya pala ikaw na mismo ang nagyaya sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sino may sabi? Baka lang ayaw mo. Sige ka, magtatampo ako. Kung ayaw ko, hindi sana ako pumunta rito sa inyo at hindi rin sana kita kandong-kandong ngayon habang nakaupo sa malambot niyong sofa. Ewan ko sa'yo. Saan pala tayo? Anong saan tayo? Saan tayo mag-aano? Saan pa ba? Eh di, dito sa sofa na kinauupuan natin. Sigurado ka?
Oo naman. Tagal-tagal ko ng pantasya yung sofa eh. Hindi pa ako nakakasubok nun kasi tamad yung asawa ko. Palibhasa, mataba, mabilis hingalin kaya hanggang dun lang kami sa may kama. Ayun lang. Medyo lugi ka nga dun. Oo, kaya dito na tayo ha? Sige, pero nag-aalala lang ako kasi baka magising yung asawa mo. Hindi magigising yun. Tulog mantika yun. Sigurado ka? Oo nga, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Ayoko lang mahuli niya tayo tapos mabalian niya ako ng buto. Hindi lang buto mo mababali kapag nahuli niya tayo. Malulumpo ka pa. Tinakot mo pa talaga ako. Biro lang. Magtiwala ka sa akin. Hindi magigising yun kasi nilagyan ko ng pampatulog yung tubig niya kanina. Grabe, kahit na may edad ka na, masyado ka pa rin excited ha. Wala sa edad yun. Nasa asim pa yun. Yan ang gusto ko sa mga babae. Kagigil ka. Halika na kita. Teka. Bakit? Bago ang lahat, mag-inuman muna tayo. Ha? Wine lang naman. Kunin ko lang sa kusina ah. Diyan ka lang. Huwag kang tatayo. Sige. Bilisan mo. Ito na nga oh. Pabalik na. Oh, kunin mo tong baso mo. Akin na. Alam mo, paborito ko to eh. Kaso, hindi naman umiinom nito yung asawa ko, kaya ako na lang umiinom mag-isa. Ah, akin na yung baso mo. Sasalinan kita. Ayan. Yan. Sige, inumin mo. Masarap yan. Okay. Kumusta? Masarap nga. Imported din kasi to, galing pang Italy. Gusto mo pa? Oo, pahingi pa ako. Sige. Uminom ka rin. Iinom talaga ako. Grabe. Sarap talaga. Oo, pero mas masarap ka. Naku, bulero. Hindi ah. Tsaka bakit ka ba nakatayo dyan? Lika, upo ka dito. Kandungin kita. Sure. Alam mo, naisip ko na hindi naman natin kailangan magmadali kasi atin naman yung buong gabi. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman magigising agad yung asawa ko. Hindi mo naman ako masisisi. Noon pa kita pinagpapantasyan eh. Talaga? Anong klaseng pantasya? Alam mo na yun. Hindi ko alam. Gusto ko sabihin mo para malaman ko. Kaso, paano ba yan? Di ako magaling magkwento. Talaga? Ang sarap mo nga kausap nun sa chat eh. Dami mong alam kaya tingin ko matalino kang tao. Hindi naman ako matalino pero di rin ako bobo. Siguro socially aware lang. Para sa akin, matalino na yun. Marami kaya sa mga kaedad mo na mababaw lang ang pagkakaalam sa mga bagay-bagay. Kung kailan naman uso na ang internet sa panahon natin, saka parang hindi na ganun kalalim yung pagkakaintindi ng mga kabataan sa nangyayari sa paligid nila. Kaya nga nagustuhan kita kasi pawang katotohanan lang ang mga sinasabi mo. Thank you. Walang anuman. Ikaw din naman nagustuhan ko kasi kahit na may edad ka na, ang ganda pa rin ang hubog ng katawan mo. Siyempre inaalagaan kong sarili ko para hindi ako paglipasan ng panahon. Kaya ano pang hinihintay mo? Ako naman ang tikman mo. Papadudot kahit na 42 years old na noon si Sylvia at may anak na ay masasabi ko pa rin na pandalagang itsura ng mukha niya. At lalo nga lang akong namangha noong personal ko na siyang nakita. Dahil pati kurba ng katawan niya ay hindi mo akalaing nabuntis na at nanganak ng bata. Sobrang sexy niya at nakakagigil lalo nung hinaharot na niya ako. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko na siyang sinunggaban ng gabing yon. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag may nangyayari sa amin ng isang babaeng may karanasan na sa kama. Nakakadagdag init din at kaba na patago namin yung ginagawa. Ewan. Pero pakiwari ko ay buhay na buhay ang pagkalalaki ko kapag sa babaeng may karelasyon ako nakikipagrelasyon. Para sa akin ay mas totoo sila kesa sa mga single na babae na masyadong pabebe, papadudot. Papadudot malaki talaga ang pagnanasa ko kay Sylvia ng mga panahong yon.
Bukod kasi sa maganda at sexy ay malakas din ang appeal niya. Sa katunayan ay hindi pa kami nagkikita noon ng personal pero pinagpapantasyahan ko na siya. Tandang-tanda ko pa na habang ini-stalk ko ang picture niya sa kanyang Facebook account ay bigla na lamang nag-init ang katawan ko at nagising ang aking diwa. Katulad ng kay Marie Chris ang naging setup namin ni Sylvia ng mga panahong yon. Pumupuslit ako sa bahay nila kapag tulog na ang asawa niya at ginagawa namin ang bawal sa mismong sala nila. Maswerte ako dahil tulog mantika ang mister niya. Kaya kapag nakakapag-ingay man kami, ay hindi ito nagigising kaagad. At kahit na alam naming mali ay walang pag-aalinlangan pa rin namin yung ginagawa. Ika nga ay masarap ang bawal. Nasaan nga ulit yung asawa mo? Umalis, umuwi sa probinsya nila kasama ang anak namin. Namatay kasi yung bunso nilang kapatid. Bakit hindi ka sumama? Hindi naman ako close sa side niya kaya mas mabuti pa na hindi na ako sumama. Buti, di nagtampo yung asawa mo, no? Kumuntik na nga sana pero nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Naniwala naman kasi magaling akong umakting. Kaya nga solong-solo natin yung bahay ng ilang araw eh. Mukhang makakarami pala tayo. Oo, at pwedeng-pwede ulit akong mag-ingay dahil wala namang makakarinig sa atin. O, paano? Game na ba ulit? Mamaya na, medyo pagod pa ako eh. Pagpahingayin mo naman muna ako. Ay, sorry naman, excited lang ako. Yaan mo, mamaya tatrabahuin kita. Uy, yan ang gusto ko. Ay, Lalim ah? napaisip lang ako. Tungkol saan? Kasi nakita ko yung family picture nyo. Anong meron doon? Naisip ko lang na ano bang pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya. Yung may asawa at anak. Masaya. Masarap sa pakiramdam lalo na lumalaki yung anak nyo. Nakakapagod din bilang nanay pero fulfilling. Tsaka kahit naman ganun yung asawa ko, yun bang nagkukulang sa romansa at alam mo na, mabait naman yun. Good provider yon. Never pa kaming pinabayaan at ginutom ng anak namin. Ang swerte mo na pala sa kanya, no? Oo, maraming nagsasabi niyan, di lang ikaw. Pero napatunayan ko na kahit nasa isang tao na ang lahat, kulang pa rin yun pagdating sa mga babaeng mapaghanap. Ouch! Medyo masakit yun ah. Di ako nakailag. Sorry, pero sa totoo lang. Alam ko naman na sa tingin ng iba masama akong babae kasi pinagtataksilan ko ang asawa ko. Pero buhay ko to. Saka, sino ba sila para ipaliwanag kong choices ko sa buhay ko, 'di ba? Hindi naman nila ako pinakakain. Tama rin naman. May kasabihan nga na dead man na lang sa mga basher. Yeah, pero bakit mo ba kasi natanong yan? Curious lang naman ako. Gusto ko lang din malaman kung gaano mo kamahal pamilya mo kahit na may relasyon tayo. Mahal na mahal ko sila. Okay, gets ko na. Ang ano? Na hindi mo hihiwalay ng asawa mo nang dahil lang sa akin. Sakaling lumalim yung relasyon natin. Kasi sabi mo nga, mahal na mahal mo sila. Bakit? Nasaan na ba tong relasyon natin? Ewan ko, di ko alam. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa akin, ha? Una pa lang naman, sinabi ko na sa'yo na nagugustuhan na kita. Oo, pero hindi ko akalain na baka umabot sa... Umabot saan? Sa mahal na kita, ganun ba? Bakit? Hindi ba? Siyempre hindi. Pamilyado kang tao. Alam ko na ang prioridad mo ay ang pamilya mo. Tsaka, sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Ikaw naman, huwag ka nang magtampo. Hindi naman ako nagtatampo. Bakit ako magtatampo? Hindi ka naman kasi basta kung sino lang sa buhay ko. Siyempre, mahalaga ka rin sa akin. Pero hindi kasing halaga ng pamilya mo. Bakit kasi napunta dyan ang usapan eh? Ewan ko rin ba? Bigla na lang pumasok sa isip ko. Alam ko namang sa umpisa pa lang, talo na ako, pero sinubukan ko pa rin. May darating din na magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi na ako maasa. Bakit naman? Basta, Basta ka dyan. Sinasabi ko sa'yo meron yan, kaya umasa ka pa rin. Tsaka deserve mo kayang mahalin, hindi lang dahil magaling ka sa kama. ewan ko kung meron pang tatanggap sa akin o kung makakaya kong magmahal ng babaeng walang sabit. Marami namang single mom dyan na naghihintay ng lalaking katulad mo. Malay mo, sila palang nakatadhana para sa'yo. Buti pa, wag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Kasi kung tatanungin mo ako, hindi naman ako naghahanap.
Tsaka sakit sa ulo lang yan. Tsaka ayoko ng responsibilidad. Mas okay na ako sa ganitong setup. Kung kailan lang gustuhin. Sige, sabi mo eh. Bata ka pa naman. Pero masarap pa rin sa pakiramdam yung meron kang makakasama sa buhay. Yun bang may asawa o partner kang uuwian pagkatapos ng isang nakakapagod at mahabang araw? Papadudot, kung may mga lalaking sumisiping sa ibang babae para magparaos. Alam ko na ganun din ang ginagawa ng mga nakakapareha kong may kinakasama o asawa na. Katulad na lamang ni Marie Chris at Sylvia, alam ko na parausan lang ang turing nila sa akin. Hindi nila ako kayang piliin o ipagpalit sa mga pamilya nila dahil sa uli mas matimbang pa rin ang mga ito kesa sa akin. Tanggap ko na yon, pero pagkatapos ng usapan namin ni Sylvia ay aminado akong masakit pa rin pala. Kahit naman ganito ang pagkatao ko ay naghahanap pa rin ako ng tao na totoong magmamahal sa akin. Kaya nga upang malibang at makalimutan ang sakit na nararamdaman ko ng panahong yon, ay bumalik na lamang ako sa dati kong gawain. Nung pakiramdam ko ay malapit nang mawala sa akin si Sylvia dahil baka anumang sandali ay itigil na niya ang ginagawa namin, ay hindi naman ako pwede na magmukmuk lamang habang buhay. Kaya nga ang ginawa ko ay nag-add ako ng maraming magagandang tingin na babae online para makipagkilala. Kapag single ay agad kong nire-reject dahil wala akong amor sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating sa buhay ko si Nerissa, 30 years old at ang pangatlong babae na ipapakilala ko sa inyo. Oh, tapos? Ano pang pantasya mong gusto mong tuparin natin sa susunod na magkita tayo? Gusto ko nakasandal sa pader. Nakatayo. Madali lang yan. Talaga? Naku, excited na ako. Tamad kasi talaga ang mister ko. Ayaw nun bumangon sa kama. Sabihin mo sa mister mo magpapayat na. Para naman naroromansa ka niya ng maayos at di ka na maghanap ng iba. As if naman makinig sa akin yun eh. Food is life doon. Grabe, ang lakas kumain. Masarap din kasi mga luto mo kaya mapapakain talaga yun. Ano ba yan? Bigla akong na-miss luto mo. Ay sus, yun naman pala. Kailan ba kasi ako pwede ulit pumunta dyan? Hindi ko pa alam pero saka na. May sakit si mister ko eh. Nagkasakit pagkagaling sa probinsya nila tapos nahawa niya pa yung anak namin. Ay, eto nga, busy ako sa pag-aalaga kaya ngayon lang ako nakakuha ng oras para makapag-video call sa'yo. Huwag ka mag-alala, pareho ng mahimbing ang tulog ng mag-ama ko. Bigla ka palang naging nurse ng mag-ama mo. Hindi lang nurse, yaya na rin. Ay grabe, maghapon ako nagluto at naglinis ng bahay. Tapos ayun nga, inasikaso ko sila kasi suka ng suka ang mister ko. Gusto ko nang dalhin sa ospital kasi baka na paano na yun pero nung hapon bumuti naman ang pakiramdam. Tapos ngayon bumaba na yung lagnat. Naisip ko ngang ipaalbularyo kasi baka nabarang o ano. Sa bagay, galing pa namang probinsya. Mahirap na. Ipaalbularyo mo. Wala namang masama dun. Ay, kaya nga. Pero okay naman na sila ngayon ng anak ko. Sana bukas at sa mga susunod na araw tuluyan ng gumaling. Para naman makagiling na rin ako sa'yo. Medyo na-miss na kita eh. Ako rin. Miss na miss ko na yung pagiling mo. Ang galing mo kasi. Hindi ka nakakapagod at nakakasawang panoorin. Mas lalo ko pang gagalingan sa susunod pero magpapamiss muna ako sa'yo. Ay, ganun? Grabe ka talaga. Siyempre. O paano, ibaba ko na ha? Ang bilis naman ng usap natin. Sorry na, bawi na lang ako sa susunod. Medyo inaantok na rin kasi ako gawa ng napagod ako sa maghapon. Sige, matulog ka na. Para makapagpahinga ka na rin. Good night. Good night. Uy, si Nerissa. Teka, video call ko nga. Hi Nerissa, magandang gabi. Hello, Eros. Magandang gabi rin. Grabe, Bakit? ang ganda mo na nga sa picture, ang ganda mo pa sa video call. Sigurado ako na sobrang ganda mo sa personal. Hindi naman sobrang ganda. Sakto lang, pero thank you. Sakto raw. Ikaw nga cute Tapos madaldal pa.
Grabe naman sa madaldal. Pero sagad na yun. Ang ano? Nakit lang ako, hindi gwapo. Sige, gwapo na rin. Awit, mukhang napilitan ka pa yata. Binibiro lang kita. Siyempre, gwapo ka rin. Papayag ba naman ako makipag-video call sa'yo kung pangit ka? Buti na lang pala, hindi ako pangit. Gwapo ka nga sabi. Gusto ko lang talaga ulit-ulitin mo. Ewan ko sa'yo. Medyo makulit ka rin pala. Sakto lang. Maiba tayo. Bakit pala busy yung line mo kanina? Hindi kita matawagan eh. Ay, ano kasi, may kausap akong iba nun. Sorry, medyo nawala sa akin yung oras na dapat magbe-video call tayo. Naku, sigurado ako na ibang babae mo yan, no? Oo, nagkamustahan lang naman kami kasi miss na namin ang isa't isa. Wow, sana all, miss. Bakit, selos ka? Hindi, no? Bakit naman ako magsiselos? Wala lang. Tsaka wala naman dahilan kasi nasa iyo na buong atensyon ko. Tulog na ba asawa at mga anak mo? Oo naman, kanina pa. Kaya nga pwede na ako makipag-usap sa'yo ngayon eh. Ano bang gusto mong pag-usapan? Kahit ano lang. Siguro tungkol sa'yo. Kung anong hobbies mo, paboritong pagkain, inumin at lugar. Parang getting to know each other. Sige na, magkwento ka tapos makikinig lang ako. Katulad ni Sylvia, isa ring hot mama si Nerissa. Kaya nga unang kita ko pa lamang sa display picture niya sa Facebook ay nagandahan na talaga ako sa kanya. Artistahin din siya at malakas ang apil kaya naman kulang na lang ay tumulo ang laway ko sa pagnanasa sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap niya ring kausap at parang walang patay na sandali at aaminin kong unti-unti nang natuon kay Nerissa ang buong atensyon ko. Pero lilinawin ko lang na hindi pa rin naman tapos ang relasyon namin ni Sylvia ng mga panahong yon. Kaya lang ay dumalang ang mga pagpuslit ko sa bahay nila. Gawa ng nag-iingat kami na mahuli ng asawa niya. Mabuti na lamang at mayroon na akong Nerissa ng mga panahong yon. Ay pinagpapantasyahan ko na rin. At kahit na hindi pa naman kami nagkikita, masasabi ko na katulad ni na Marie Chris at Sylvia at ng iba pang tike na babae na nakarelasyon ko ay sigurado akong masarap din at magaling din sa kama si Nerissa. Papadudot kong tatanungin ninyo ko kung nakakaramdam ba ako ng konsensya dahil maling-mali ang ginagawa namin ng mga babaeng nakakarelasyon ko ng mga panahong yon ay hindi ang sagot ko. Para sa akin ay tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang din ang mga babaeng yon sa buhay ko at may dahilan kung bakit kami pinagtagpo ng kapalaran. At yun ay upang tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin ni Nerissa, unti-unti kong kinuha ang loob niya para masabi ko sa kanya ang matindi at malalim kong pagnanasa. Nang mga panahong yon kasi ay hindi pa ako ganon kasigurado kung papayag siya sa gusto kong mangyari. Plano ko na kasing magtapat sa kanya na nagugustuhan ko na siya. Nayayayain ko na siyang may mangyari sa amin, Papa Dudut. Sabi mo may tatanong ka sa akin. Ay, oo. Ano yun? Itatanong ko lang sana kung hindi ka ba nai-inlove sa mga nakakarelasyon mong taken na babae online? Bakit mo naman natanong yan? Curious lang. Ah, okay. Sige na, sagutin mo na. Hindi ko masabi. Paano hindi mo masabi? Ibig sabihin yan, oo, kasi hindi mo nga masabi. Madali lang naman sabihin hindi. Oo na hindi. Ang labo naman nun. Malabo kasi kahit ako di ko maintindihan yung nararamdaman ko. Siguro masasabi ko na napapalapit ako dun sa mga nakakausap ko pero hindi pa naman ako umaabot sa punto na hulog na ako sa kanila. Yun bang sabi mo nga, in love? Okay, thanks sa pagsagot. Ikaw talaga, nambibigla ka naman sa tanong mo eh. Sorry na, curious nga lang kasi ako. Wala naman siguro masama dun, di ba? Wala, tsaka ilang araw na rin naman tayong nag-uusap. Kaya nga eh.
May isa pa akong tanong. Sige, ano yun? May nagustuhan ka na bang walang sabit? Like walang asawa o boyfriend? Meron pero matagal na yun. College pa yata ako nun. Hindi naging kayo? Hindi kasi kaibigan lang turing niya sa akin. Aray, na friendzone ka pala. Medyo. Tapos may niligawan ako na single na babae rin kaya lang binasted ako. Ang sakit din nun ha. Mukhang ang dami mong kamalasan sa pag-ibig ah. Medyo. Kaya nga ayoko na sa mga single na babae. Masyado silang paasa at nagmamalinis. Paanong nagmamalinis? Sinasabi nila na wala pa silang karanasan pero meron na pala. Ayoko ng ganun. Mabilis ako ma-turn off. Kaya nga sa mga may asawa o single mom na lang ako pumapatol. At least, alam kong may karanasan na sila at mas totoo sila sa sarili. Pero sa lahat ng mga pinatulan mong taken at single mom, ikaw lagi ang mas bata? Oo, lahat sila mas matanda sa akin. Parang ako, kasi mas matanda ako sa'yo. 2 taon lang naman, di na yun masyadong malayo. Ilang taon ba yung pinakamatandang pinatulan mo? Siguro yung 48 years old. Wow, may asim pa ba yun? Meron pa. Okay, mabuti naman. Grabe na talaga yung mga tanungan mo. Feeling ko sumabak ako sa question and answer portion ng isang pageant. Ang OA mo naman, hindi naman ganun yun, no? Curious lang talaga ako, saka gusto ko lang din maintindihan kung bakit mo yan ginagawa. Alin? Yung makapagrelasyon sa mga taken na babae na mas matanda sa akin? Oo, tingin ko dahil yan sa mga karanasan mo noon. Ayaw mo na sa mga single na babae na mas bata sa'yo kasi masyado silang pabebe, tama ba? Parang ganun na nga. At kaya mo gusto ng mga taken na babae na mas matanda sa'yo kasi mature kaming mag-isip. Nadali mo. Baka naman may mommy issue ka na ha? Ano yun? Yun bang masyado ka nakadepende sa babae? Lalo na yung mga babaeng mature at mas matanda sa'yo. Kasi kahit paano, nagagawa ka nilang i-comfort at mas naiintindihan nila yung nararamdaman mo. Hindi ko alam kung may ganyan nga ako pero parang tama ka naman. Tingin ko lang naman, pero syempre iba pa rin kung madadiagnose ka mismo ng eksperto. Hindi ko na siguro kailangan nun. Ayos naman ako eh. Sige, sabi mo eh. Maiba tayo na Risa. Ano yun? Ano bang tipo mo sa isang lalaki? Marami, pero yung pinakagusto ko ay yung magaling sa kama. Hindi ba magaling sa kama yung asawa mo? Sakto lang, pero ayun nga, sakto na nga lang eh, masyado pa siyang pinapagod ng trabaho niya, kaya wala na siyang time sa akin. Last night nga, nag-away kami, tapos nasabi ko na lang bigla na pakasalan niya na yung trabaho niya, total, napaka-dedicated niya doon. Wala namang masama doon, kaso paano naman ako? May pangangailangan din ako. Gusto mo, ako na lang yung pumuno sa pangangailangan mo? Kung hindi mo na itatanong, magaling ako sa kama. Hindi ka mabibigo. Sige ba, pero maniniwala lang ako pag pinatunayan mo na yung sinabi mo. Papadudot masayang-masaya ako nang pumayag si Nerissa na patunayan ko sa kanya ang niyayabang kong galing sa kama. Siguro ay natcha-challenge din siya dahil walang kalatoy-latoy ang asawa niya at mukhang hindi na siya masaya sa buhay romansa niya. Kaya nga pakiramdam ko na mga panahong yon ay tagapagligtas ako ng natutuyo niyang katawan at pagkatao. Hindi nagtagal. Nagkasundo kami ni Nerissa kung kailan at anong oras ako pwedeng pumunta sa bahay nila para magawa na namin ang pinag-uusapan namin sa video call. Kita ko sa mga mata niya na sobrang excited siya at para bang hindi na siya makakapaghintay na magkita kami ng personal. Hindi nagtagal ay nagpunta na ako sa bahay nila at katulad ng ginagawa namin ni Sylvia noon, ay inantay lang namin ni Nerissa na makatulog ang asawa niya. Tapos sinimulan na namin ang bakbakan sa mismong sala nila. At kahit na noong sumunod na araw ay hindi pa rin namin makalimutan ang karanasang ipinaramdam namin sa isa't isa. Grabe, hindi ko akalain na aabutin tayo ng 6 na rounds kagabi. Oo nga eh, kaya kagigising ko lang ngayong hapon. Napagod ako. Ikaw, hindi ka ba napagod? Napagod din, kaya nga pag-alis mo kanina nakatulog na ako dun sa may sofa. Talaga?
Sa sofa ka na pala natulog? Oo, takang-taka nga yung asawa ko kung bakit doon ako natulog. Kaya nagdahilan na lang ako na kunwari nag-sleepwalk ako. At naniwala naman siya. Oo, kasi nakwento ko naman sa kanya na nagsisleepwalk ako nung bata ako. Pero eme lang naman yun kasi ginusto ko rin naman na matulog sa sofa kasi sinisinghot ko pa yung amoy mo na naiwan doon. Wow naman. Parang bigla yatang nag-init ang katawan ko ah. Akala ko ba pagod ka? Oo nga pala. Naubos takas ko sa'yo. Grabe ka. Diba, sabi ko naman sa'yo, gusto ko sa isang lalaki yung magaling sa kama. Kaya dapat hindi ka na magulat na magaling din ako. Kaya nga eh. Pero ano sa tingin mo? Ang ano? Pasado ba ako sa'yo? Oo naman. Kahit na sinabi mong napagod ka, still umabot pa rin tayo ng round 6. Grabe kaya yun. Ang intense. Kaya nga eh. Thank you pala. Saan naman? Kasi pumayag ka na patunayan ko sa'yo yung mga pinagsasabi ko sa video call. Pumayag ka na may mangyari sa atin. Yun ba? Walang anuman. Pareho naman tayong nag-enjoy eh. Para sa akin, yun na yata ang pinakamasarap na karanasan sa kama na naranasan ko sa tanang buhay ko. Talaga? Ang malas mo naman pala dyan sa asawa mo. Hayaan mo na. Swerte naman ako sa kanya sa ibang bagay. We can't have it all, ika nga. Pero okay lang yun kasi may ibang tao na darating sa buhay natin para punan yung mga pagkukulang ng mga partner natin. At ako yun? Oo, sino pa ba? Masaya ako na napasaya kita. Pakiramdam ko, yun na ang bagong misyon ko sa buhay. Yun bang magpasaya ng mga taken na babae? Nako, hindi mo yan masasabi pag nakakilala ka na ng babae na mamahalin mo ng totoo. Pustahan, magiging loyal ka ng wala sa oras. Siguro, pero habang hindi pa siya dumarating, enjoyin ko na lang muna ang buhay. Pero pag dumating siya, imbrihan mo lang kami kasi willing naman kaming ipaubaya ka sa kanya. Hindi ba talaga pwede na pag marami, mas masaya? Naniniwala pa rin ako na sa isang tao lang tayo magiging masaya. Talaga? Bakit hindi ka loyal sa asawa mo? Loyal naman ako sa kanya kasi sa mata ng Diyos at batas ng tao kasal kami. Mag-asawa kami. Pero sabi ko nga, meron siyang hindi mabigay sa akin na nahanap ko sa'yo kaya sinamantala ko lang. Pero kung papipiliin ako sa inyong dalawa, yung asawa ko pa rin talaga. Uy! Pumreno ka naman. Ano bang ginawa ko? Nakakasakit ka eh. May nalalaman ka pang mas pipiliin mo siya kaysa sa akin hindi naman kita pinapapili. Sorry na, wag ka na magalit. Hindi naman ako galit. Pero para lang sa kaalaman mo, hindi ako magkakagusto sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Kaya di mo kailangang mamili sa amin ng asawa mo. Magsama kayo. Pagbullying ko pa kayo eh. Grabe ka naman magsalita, nagbibiro lang naman ako eh. Pwes ako hindi nagbibiro. Sorry na kasi, bawi na lang ako sa'yo pag nagkita ulit tayo. Anong pambawi mo? Yung paborito mo, yung luluhod ako. Oh, wow. Sige asahan ko yan. Oo naman, asahan mo talaga dahil sinisigurado ko sa'yo na masasarapan ka. Ginagawa, hindi lang sinasabi. Gagawin ko talaga. Ako pa naman yung klase ng babae na ginagawa talaga ang sinasabi. Sige, hindi na tuloy ako makapaghintay. Pero mukhang kailangan ko muna mag-ipon ulit ng lakas. Kasi pagod pa talaga ako sa nangyari sa atin kagabi. Oo nga halata rin sa boses mo. At medyo inaantok pa ako. Sige na, matulog ka na para makapagpahinga at makabawi ng lakas. Kasi uubusin ko ulit yan sa susunod nating pagkikita. Papadudot, hindi ko na namalayan na nakatulugan ko na lang si Nerissa habang ka-video call. Sobra kasi akong napagod sa nangyari sa amin kaya kinailangan kong bumawi ng lakas. Pero energetic naman ako pagkagising at nasa good mood na rin. Iba talagang nagagawa ng maayos at kumpletong tulog. Gaya ng pinag-usapan namin ay meron ulit nangyari sa amin ni Nerissa sa sala ng bahay nila ng mga sumunod na gabi at sa tuwing tulog na ang asawa niya. Ang sarap kasi sa pakiramdam kung may kaunting nervyos at thrill. Pero may pagkakataon din naman na nagmomotel kami para mas safe talaga. Sa kasalukuyan, may nangyayari pa rin sa amin ni Sylvia at Nerissa. At hindi ko alam kung kailan ako titigil sa paghahanap ng mga babaeng may asawa o kinakasama na online.
para makipag-usap at makipag-romansahan. Ewan, pero malapit na tuloy akong maniwala sa sinasabi sa akin ni Nerissa noon na baka nga may mommy issue ako dahil masyado na akong nakadepende sa mga babaeng mas matanda sa akin. Pero syempre, nasa katinuan pa naman ako para maisip na mali talaga ang ginagawa namin ng mga karelasyon ko. At nasabi ko ulit yon sa kaibigan kong babae na minsan ko na ring pinagsabihan ng mga ginagawa ko. Dagdag ko pa sa kanya na sumulat ako ng isang hiling sa papel na sana'y wala nang magkagusto na single sa akin dahil hinding-hindi ko na talaga sila papatulan. Kasi kung sakali man na makatagpo ako ng babaeng mamahalin ko ng totoo, ibibigay ko lang ang puso ko sa single mom at mangangako ako na titigilan ko na ang ginagawa kong pakikikabit sa mga babaeng may sabit. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Alam ko na medyo kakaiba ito sa lahat ng mga naitampok ninyong kwento dahil na rin sa tema nitong may pagkamaselan. Pero muli humihingi na lamang po ako ng pangunawa sa ating mga kabarangay. Hindi naman po ako masamang tao. Sino ba namang tao ang walang pagnanasa, hindi ba? God bless po sa inyong istasyon and more power sa Barangay Love Stories. Numero 1 kayo sa amin, sa aming puso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eros. Mga kabarangay, kapag pinagkaitan tayo ng pagmamahal ng ibang tao ay naiipon ang mga dulot nitong hinanakit sa ating puso at nabubuo ang maling interpretasyon sa isipan natin tungkol sa pag-ibig. Nagiging desperado tayo na makamit yon kahit na hindi na mabuti ang paraan natin ng pagkuha rito. Sana'y mahanap ni Eros ang tunay na pag-ibig sa isang tao na wala na ang pagnanasa sa laman para sa iba. Ngunit habang hindi pa nangyayari yon, maaari mong unahing mahalin ang sarili mo at bigyan mo ng dignidad ang pagkatao mo upang maialis ang sarili mo sa sitwasyong kinakasadlakan mo. Huwag ka ring matakot lumapit sa mga mahal mo sa buhay o magpatingin sa mga eksperto. Dear Papa Dudut, magulang ang dapat mag-alaga at magprotekta sa kanilang mga anak, lalo na kung ito ay inaapi ng ibang tao. Pero minsan ay magulang din ang dahilan kung bakit nasasaktan ang isang anak. Sa paraan mang yon ng sugat sa balat na kalaunan ay maghihilom din o sugat sa puso na kahit kailan ay hindi na gagaling pa. Yun po kasi ang eksaktong karanasan ko sa aking tatay, pero hindi naman ako yung klase ng anak na nagtatanim ng galit sa magulang dahil masama pa rin yon. Kaya nga nililibang ko na lamang ang aking sarili para makalimutan ko ang sakit at ninanakit ko sa aking tatay, lalo na nung araw na nawala si Nanay Papa Dudut. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko ay gusto ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Roxanne, 31 years old at nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel dito sa Manila. Meron na po akong asawa at isang anak at sa kasalukuyan ay kasama ko rin sa tinitirhan namin ang Daddy Gino ko. Malaki ang galit at tampo ko sa kanya na nagsimula noong araw, pero ngayon ay napatawad ko na siya. Gusto ko na lang bumawi sa kanya at iparamdam na narito lang ako bilang anak niya. Sa katunayan ay naging libangan na rin namin ang makinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. At lagi kaming nagpapalitan ng kuro-kuro kada may napapakinggan kami na tumatiming at tumutusok sa puso namin. Lalo na kapag story yon tungkol sa pamilya. Tapos ay doon siya nagka-ideya na what if subukan ko raw sumulat sa inyong istasyon. Matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba sa inyo ang aming kwento, pero sa huli ay gusto namin na may matutuhan ang mga kabarangay natin mula sa mga karanasan namin, Papa Dudut. Magsisimula ang lahat noong 18 years old ako.
Tubong Occidental Mindoro ako at doon ako pinanganak at lumaki. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa breast cancer. Bago yun ay 2 taon din siyang nakipaglaban sa naturang sakit. Solong anak nila ako ni Daddy. Hindi naman kami mayaman, may kaya lang, kaya kahit papaano ay may maayos kaming bahay na natitirhan at nakakapag-aral ako. Meron din kaming malit na grocery store na pinapatakbo ng mga magulang ko. Pero nung nawala ang mami ko ay si Daddy na lamang ang mag-isang nag-manage noon. Kaya lang ay unti-unti yung nalulugi na, Papa Dudut. Dad naman eh! Hindi kita tinuro sumagot ng pabalang sa akin, Roxanne. Hindi ko naman po kayo sinasagot ng pabalang. Sinabi ko lang yung feelings ko. At hindi po ako masaya na meron na kayong bago kamamatay pa lang ni Mami. Ayusin mo yung tono mo, nako. Hindi ako makapagtimpi. Saka ano ka mamatay? 5 buwan na siyang wala. Matagal na yun. Panahon na para maghanap ako ng iba. Ha? Ano po? Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Pambihira. Matagal na pala sa inyong 5 buwan. Dad, kahit sabihin natin na 2 taon nang patay si Mami, hindi pa rin dahilan yun para palitan mo siya kagad. Hindi ko pinagpalit ang mami mo, pero ano magagawa ko? Wala na siya. Patay na siya. Hindi na natin siya kasama. Sa hindi na siya mabubuhay kahit ano pang gawin natin kaya ano ba problema mo sa pagkakaroon ko ng bago? Hindi lang ako makapaniwala na magkakaroon na kagad kayo ng bago. Kala ko kasi nagluluksa pa tayo eh. Pero mukhang naka-move on na kayo. Nagluluksa pa rin naman ako pero naisip ko kailangan pa rin natin magpatuloy. Alam namang habang buhay tayo magluksa sa pagkawala ng mami mo, hindi ba? Hindi naman kailangang habang buhay pero masyado pa pong maaga para palitan niyo siya. Anong maaga dun? Dapat ba may schedule pag-aasawa ko? Ewan ko sa inyo. Ugali mo ha? Saka para sa kaalaman mo, nagluluksa pa rin naman ako. Nagluluksa pero meron na kagad kayong iba? Sana man lang pinalipas niyo muna ng mag-1 taon si Mami bago kayo naghanap ng kapalit niya. Hindi ko pinalitan ng mami mo. Siya pa rin ang unang asawa ko. Siya pa rin ang nanay mo. Yung babaeng minahal ko at pinakasalan. Pero wala na siya. Siguro naman hindi na siya magtatampo. Sakali naghanap na ako ng iba, hindi ba? Hindi na nga siguro kasi patay na siya. Pero ako ba hindi niyo man lang naisip? Sana iniisip niyo man lang yung mararamdaman ko. Iniisip kong nararamdaman mo. Kaya ako naghanap ng bagong mami na mag-aalaga sa'yo, anak. Alam ko kasi na hindi kita maasikaso. Dahil busy din ako sa tindahan natin kaya… Pero sana tinanong niyo pa rin ako. Sana hiningi niyo pa rin yung opinion ko. Kala ko pa naman mahal niyo ako. Mahal nga kita. Mahal niyo lang yung sarili niyo. Roxanne, sumusobra ka na ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, tatay mo pa rin ako. Hindi ko naman po yun nakakalimutan eh. Alam ko naman po na tatay ko pa rin kayo. Kaya nga makinig ka sa akin. Sigurado ako magugustuhan mo yung bagong mami mo kasi mabait siya. Mapapalapit ka sa kanya kagad. Ibig sabihin may plano na po kayong patirahin siya kasama natin dito sa bahay? Oo, meron na. Dad naman! Ang bilis naman nun! Pasensya ka na kung masyadong mabilis ang lahat. Ako naman yung nag-offer sa kanya kasi nga magulo raw doon sa kanila. Lagi siyang stress at umiiyak pag nagkikita kami. Kaya gusto ko sana na palipati siya dito sa atin. Alam po ba niya na may anak kayo? Oo naman. Nakita na nga rin niya yung picture mo kasama yung mami mo nung nabubuhay pa. Sabi niya, ang ganda mo nga raw. Kamukhang kamukha mo raw yung mami mo. Sa totoo lang, excited siya makita at makilala ka. Marami kasi ako nakwento sa kanya na magaganda katangian mo. Kaya umaasa ako na magpapakabait ka pag pinakilala ko na siya sa'yo, anak, ha? Huwag mo ko ipapahiya. Opo, Dad. Basta lagi mo lang tandaan na ginagawa ko to kasi mahal na mahal kita. Nakikita ko kasi na lagi ka malungkot at umiiyak simula nung nawala ang mami mo. Kaya naisip ko baka kailangan mo ng bagong mami. Yung mag-aasikaso sa'yo at mag-aalaga para hindi mo maramdaman na nawalan ka ng nanay. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Hindi ko kailangan ng bagong mami na mag-aalaga sa akin. Alam ko, pero hayaan mo akong gampanan ko ang pagiging tatay ko sa'yo. At yun nga yung hanapan ka ng bagong mami. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawang ipagpalit ni Daddy si Mami ng ganong kabilis.
5 buwan pa lamang napatay ang nanay ko pero meron nang ipinakilalang ibang babae ang tatay ko. Masama ang loob ko kasi pakiramdam ko ay kinalimutan na niya ang mami ko at linungisan lamang niya ang mga ala-ala nito. Akala ko pa naman ay mahal na mahal niya ang nanay ko kasi yon ang nakikita kong turingan nila noong buhay pa si mami. Pero mukhang nagkamali ako, Papa Dudut. Pero pinaliwanag pa rin ni Daddy na ginawa lang daw niya yon para sa kapakanan ko. Bagay na hindi ko nagawang kontrahin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan ng binahay ng tatay ko si Normaline, ang babaeng ipinalit niya kay mami. At pinilit nila akong tratuhin siyang parang nanay ko. At kahit ayoko ay wala na akong nagawa dahil hindi naman ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Kinausap din ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa side ni Daddy na hindi naman daw masama ang ginawa ng tatay ko. Patay na raw ang mami ko nang dumating sa buhay namin si Normaline. At baka hindi raw kaya ni Daddy na mag-isa kaya naghanap kaagad siya ng makakasama sa buhay. Sa isip ko ang unfair kasi nandito naman ako na anak niya. Pero baka ganon talaga. May mga pangangailangan siya na hindi ko mabibigay. Sa totoo lang ay mabait at responsable naman ang daddy ko kaya hindi nagtagal ay umamo ulit ako sa kanya. Sinubukan kong tanggapin si Normaline sa pamilya namin kaya lang ay nagkaroon ng problema, Papa Dudut. Ano ba naman tong picture na to? Ang pangit! Dapat dito sinusunog, tinatapon o tinatago sa baul eh. Ano pong ginagawa niyo sa mga picture ng mami ko? Ha? Nililinis ko lang. Maalikabok na kasi, kaya pinupunasan ko lang. Medyo allergic kasi ako sa maalikabok. Hindi po yun ang narinig ko. Sabi niyo pangit at dapat nang sunugin o itapon na lang yung mga picture ni mami. Narinig mo naman pala eh. Nagtatanong ka pa? Inaano po ba kayo ng mami ko? Wala na nga siya, di ba? Pansin ko parang gigil na gigil kayo sa mga gamit at alaala niya. Ay, napansin mo rin pala. Pero mali ka kasi di lang ako gigil na gigil. Galit na galit pa ako. Wala na nga siya pero masyado pa rin siyang atribida sa pamamahay na to. Bakit kasi di na lang iligpit mga picture niya? Pakiramdam ko tuloy nakatingin siya sa akin tuwing nandito ako sa sala. Hindi niyo po gagalawin ang mga picture ng mami ko. At bakit? Pamamahay ko na rin to para sa kaalaman mo kaya may karapatan na ako. Ano? Kailan ba kayo nagkaroon ng karapatan dito? Tinatanong mo pa talaga? Bobo ka ba o ano? Naturingan kang nag-aaral pero di mo naman ginagamit utak mo. Siyempre, nagkaroon na ako ng karapatan sa bahay na to simula nang umapak ako dito. Kahit kailan hindi niyo mapapalitan ng mami ko? Hindi ko naman papalitan yung mami mo, no? Nakakahagard kaya ginagawa niya, saka nakakalosyang magkaroon ng anak na katulad mo. Nakakapagod kang asikasuhin sa totoo lang. Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa ring alam sa mundo. Masyado ka kasing inispoil ng mga magulang mo kaya wala ka pa ring alam. Sabi na nga ba hindi niyo talaga ako gusto. Nagkukunwari lang kayo na mabait sa akin. Sinubukan ko naman magustuhan ka pero di ko talaga nagawa. At least, magaling ako mag-pretend para hindi ako malagot sa daddy mo. Pero ikaw talaga yung panira sa amin eh. Anong ibig niyong sabihin? Pag magkasama kami, lagi kanyang bukang bibig. Naaalibadbaran ako. Lagi niyang sinasabi na mahal ka niya, na proud siya sa'yo at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, di na tuloy ako mahalaga sa kanya kasi puro na lang ikaw ang laman ng isip niya. Malamang, daddy ko siya eh. At saka, bakit niyo naman naisip yung bagay na yan? Kayo nga yung karelasyon niya. Hindi naman ako, di ba? Anong sinabi mo? Napakabastos mo ah! Hindi ako bastos. Kayo yung bastos kasi nagagalit kayo sa akin ng walang dahilan. Tapos binabastos niyo pa yung alaala ng mami ko. Gagawin ko ang gusto ko kasi bahay ko na rin to. At wala ka magagawa doon kundi sumunod lang sa akin. Kasi kung hindi, isusumbong kita sa daddy mo. Sasabihin kong matigas ang ulo mo at binabastos mo ko. Hindi totoo yan! Kaya nga manahimik ka na lang. Huwag ka nang magmatigas at sundin mo na lang ang gusto kong mangyari.
Ako pa rin naman ang nanay-nanayan mo rito eh. Kaya wag ka nang magmatigas. May naisip ako. Ang una mong gawin, iligpit mo yung mga picture ng mami mo. Ilagay mo sa baul, dun sa pinakailalim, tapos takpan mo para di ko makita. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil utos ko, at yun ang gusto ko. Sasampalin talaga kita pag may nakita ako ng isang picture ng mami mo. Sumusobra na kayo? Akala nyo kung sino kayo kung makapag-reyna-reynahan dito sa bahay namin? Reyna naman talaga ako sa bahay na to. Baka nakakalimutan mo na may relasyon kami ng tatay mo. Pinatira niya rin ako rito sa bahay nyo at ako na ang mami mo. Sino may sabi na mami ang turing ko sa inyo? Ay, hindi ba? Hindi! Matapos sa mga pinaggagawa nyo? Wala akong pake. Basta sundin mo ang inuutos ko kung ayaw mo magalit ako sa'yo at may kalagyan ka. Buisit na to? Dami pang satsat? Ay, kainis. Papadudot lumabas din ang tunay niyang kulay. Ayaw niya ako sa bahay namin kasi spoiled daw ako at lagi niyang naaalala sa akin ang mami ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon siyang mag-isip, samantalang siya naman ang sampid sa pamamahay namin. Simula noon ay lagi na niya akong iniinsulto at sinasaktan. Pinagbantaan din niya akong huwag magsusumbong sa daddy ko dahil palalayasin niya ako. Natakot ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaya naman naging tikom ang bibig ko. Hindi naman ako masyadong close sa mga kamag-anak ko na malapit sa amin dahil introvert ako. Kaya lang ay dumalas naman ang pananakit niya sa akin hanggang sa hindi ko na kinaya, Papa Dudut. Sinumbong ko na siya sa daddy ko pero sa huli ay siya pa rin ang kinampihan nito, Papa Dudut. Yung nawalang sama ng loob ko para sa tatay ko ay bumalik ng mga panahong yon. Hindi ko kasi maintindihan kung paano niya nagawang kampihan si Normalin kesa sa akin na sarili niyang anak. Maraming pumasok sa isipan ko ng araw na yon. Katulad na lamang ng kagustuhan kong umalis sa amin para hindi na ako makasama pa nila. Pero wala pa akong lakas ng loob ng mga panahong yon. Papadudot masyado kasi akong sheltered ng mga magulang ko. Pinaramdam nila sa akin na walang ligtas sa mundo bukod sa loob ng pamamahay namin na kasama ko sila, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, wala akong pinagsabihan sa mga kamag-anak ko sa father side tungkol sa pang-aabuso sa akin ni Normalin. Hindi ako ganong kalapit sa kanila at baka hindi rin naman sila maniwala. Ang alam nila ay masaya si daddy na meron na siyang kinakasama at okay sa kanila yon dahil may nag-aalaga na sa kanya. Bukod doon ay magaling magkunwaring mabait ang madrasta ko. Kaya naman para makaiwas na lagi niyang pinagdidiskitahan ay sinusunod ko na lamang ang mga utos niya. Hindi ko na rin inulit pa ang pagsasabi sa tatay ko dahil hindi rin naman niya ako kakampihan. Tiniis ko na lamang ang lahat hanggang sa hindi ko na namalaya na 1 taon ko na palang kasama sa bahay namin ang madrasta ko, Papadudot. Tapos ay doon ko na siya nahuling iniiputan sa ulo ang tatay ko kapag nakatalikod ito. Galit na galit ako sa kanya kasi nakuha niya pang manlalaki samantalang nandyan naman ang daddy ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa kanya ng tatay ko ay nakuha niya pa talagang humanap ng iba. Alam ni Normalin na alam kong may iba siyang kinakalantaring lalaki dahil minsan ko silang nahuli sa bahay namin na naglalampungan habang nasa tindahan ng daddy ko. Pero pinagbantaan niya akong huwag na huwag magsusumbong sa tatay ko kung ayaw kung ako ang lumabas na masama sa aming dalawa. 3 araw akong nagpigil ng dila pero kinain ako ng matinding konsensya. Kaya hindi talaga kinaya ng kalooban ko, Papadudot.
Dad, may sakit po ba kayo? Pansin ko parang wala kayong ganang kumain eh. Yung almusal at tanghalian nyo halos hindi nyo nagalaw. Wala akong sakit, nak. Malungkot lang ako. Bakit po? Pwede ko bang malaman, Dad? Baka hindi mo rin maintindihan. Hindi na ako bata. 19 years old na ako. May intindihan ko kayo kaya sabihin nyo na yung dahilan kung bakit kayo malungkot. Malay nyo, makatulong ako na pagaanin yung nararamdaman nyo. Si Mao mo kasi, pansin ko parang unti-unti nang lumalayo yung loob niya sa akin. Hindi na siya kasing lambing nung dati. Kaya nalulungkot ako. Po? Baka naman po may pinag-awayan kayo. Hindi ako gagawa ng bagay na magiging mitya para pag-awayan namin. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Sinubukan nyo na po ba siyang kausapin? Maraming beses na pero malamig pa rin pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka makipaghiwalay siya sa akin kasi nagsasawa na siya. Mas mabuti pa nga po na maghiwalay na kayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oh, nandito lang pala kayo mag-ama. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Kinakausap ko lang si Roxanne tungkol sa problema ko sa'yo. Sa akin? Ano naman problema mo sa akin, Gino? Yung tungkol sa pagiging malamig mo sa akin ang tinutukoy ko. Kaya siya ganyan sa'yo kasi may iba na siyang lalaki. Ano ka mo? Totoo ba yun, Normalin? Siyempre hindi! Kapal naman ang mukha mong pagbintangan ako, Roxanne! Ikaw ang makapal! Nahuli ko pa nga kayo ng lalaki mo na naghahalikan dito sa bahay namin nung wala si Daddy eh. Tapos tinakot mo pa ako na wag akong magsusumbong. Bawiin mo yung sinabi mo! Gumagawa ka lang ng kwento! Pinagsasabi mo? Hindi ako gumagawa ng kwento ha? Totoo ba yun, Normalin? Sumagot ka. Honey, huwag ka maniwala dyan sa anak mo. Hindi yun totoo. Gawa-gawa lang niya yun kasi ayaw niya sa akin dito. At bakit ka naman naayawan ng anak ko? Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin daw mapapalitan ang posisyon ng mami niya. Sinabi mo yun sa mama mo? Hindi po, Dad. Wala po akong sinasabing ganyan sa kanya. Pero yun naman ang pinararamdam mo sa akin. Ibig sabihin mulat sa puli ko pala talaga may problema sa mama mo? At ngayon gusto mo siya siraan sa akin? Hindi po totoo yan. Hindi ko siya sinisiraan sa inyo. Siya talaga yung nagsisinungaling sa aming dalawa, Dad. Dad, maniwala kayo sa akin. Paano pa kita paniniwalaan na nung nakaraan lang bukang bibig mo lagi ang mami mo? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo? Napatay na siya at hindi na siya babalik sa atin? Alam ko naman po yun. Pero hindi ibig sabihin ay kalilimutan na natin siya. Gusto nyo kasi gayahin ko kayo na makamove on eh. Pero para sa akin, hindi ganun kadali gawin yun. Kaya nga dapat, ipadala na natin sa Manila si Roxanne, Han. Baka sakali na doon makapag-move on na siya ng mabilis kasi malayo na sa mga alaala ng mami niya. Alam mo, tama ka. Baka panahon na talaga. Anong ibig niyong sabihin? Tinawagan ako ng tiyahin mo. Yung pangalawang kapatid ng mami mo. Kinumusta tayo rito tapos tinanong ka. Sabi ko, magkokolehiyo ka na. Sinabi niya sa akin kung gusto mo raw doon mag-aral sa Maynila. Maganda raw yung kung sakali para may kasama siya sa bahay. Lahat kasi ng pisa mo nakapag-asawa na. Hindi ko sinabi sa iyo kagad yun kasi ayoko mapalayo ka sa akin. Pero sa nakikita ko, oras na para matuto kang tumayo sa sarili mo mga paa. Pero ayoko pa rin po. Wala naman ako alam sa Maynila eh. Buong buhay ko, dito ako lumaki sa Mindoro. Kaya nga doon matututo ka. Saka tama ang mama Normalin mo. Kung malayo ka rito sa atin, mas madali mo makakalimutan ang mami mo. Tandaan mo, patay na ang mami mo. Kailangan mo na lang tanggapin yun para makausad ka. Hindi yung habang buhay ka na lang magpapatali sa nakaraan. Kahit na alam kong posibleng kampihan na naman ni Daddy si Normalin ay sinubukan ko pa rin sabihin sa kanya ang nalalaman ko, Papa Dudut. Pero ako pa rin ang lumabas na masama kahit na concern lang naman ako sa kapakanan niya bilang tatay ko. Naiyak na lamang din ako noong sabihin niya sa akin gusto niya akong ipadala sa Maynila para mag-aral habang nakatira sa tiyahin ko sa mother side. Siyempre, ayoko kasi dahil wala akong alam sa Maynila at ayokong mapalayo sa kanya. Pero kitang-kita ko ang depresyon sa mga mata ng tatay ko nang paalisin na ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kaya pumayag na lamang ako dahil biglang bumalik ang kagustuhan kong umalis sa amin. Tumuloy ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo habang nakatira sa tiyahin ko. Mabait naman ang tiyahin ko at trinato niya ako bilang isang anak. Malalaki na kasi ang mga anak niya at may sarili ng pamilya. Bago sa akin ang pakiramdam na yon.
dahil hindi ko naman ka-close ang mga relatives ko sa side ng nanay ko. Nasa Maynila kasi sila lahat at puro kamag-anak lang ni Daddy ang kilala ko na majority ay nasa Occidental Mindoro. Masasabi ko na kahit malayo ako sa tatay ko ay naging masaya naman ako sa piling ng iba ko pang mga kamag-anak. Kaya lang pagkaraan ng 1 taon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy na nagmamakaawa siyang uwian ko siya sa probinsya namin dahil iniwan na raw siya ni Normalin at mag-isa na lamang siya. At dahil naawa ako sa tatay ko ay nagpaalam ako sa tiyahin ko na babalik na sa amin. Nung una ay ayaw pa niya pero hinayaan na lamang niya ako. Nangako ako na hindi ko siya kakalimutan at kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at may trabaho na ako ay dadalawin ko siya sa Maynila. Papadudot umuwi ako sa Mindoro at doon ko na lang pinagpatuloy ang kolehiyo. Pero 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. May bago na namang babae na pinakilala si Daddy at hindi nagtagal ay binahay na rin niya ito, Papa Dudut. Wow, ganda naman itong damit mo. Ay, yan ba? Regalo sa akin yan ng mami ko nung debut ko. Ah, talaga? Pwede ko bang isukat? Sukat lang hindi ko naman nakakinin. Hindi pwede. Ano hindi pwede? Ayoko kasi. Damot mo naman. Isusukat ko lang naman. Huwag kang mag-alala. Di ko naman hihingin. Hindi ko naman naisip na hihingin mo. Di raw, pero ba't ayaw mo ipasukat? Sorry pero ayoko lang talaga ng may gumagalaw sa mga damit ko. Ah, ganun? Parang ang arte mo naman. Hindi ka-artihan yon. Mahalaga sa akin ang damit na yan kasi bigay yan ng mami ko. Okay, fine. Pasensya na talaga ha. Okay, fine nga, di ba? Saka hindi ko lang kasi mapigilan, ang gaganda kasi. Alam mo, bihira lang naman ako makapagsuot ng magandang damit, lalo na pagmamahalin. Wala kasi akong pambili. Karamihan sa mga damit ko galing sa ukay-ukay o di kaya pinaglumaan ng ate ko. Kainis tuloy. Maganda naman yung damit na galing ukay-ukay, matitibay tsaka karamihan branded pa. Pero mabaho, marumi. Saka malay ko kung saan ba talaga galing yun. Mamaya may kasama pa yung masamang espiritu, yari tayo dyan. Kaya nga nakakainis kasi hindi man lang ako makabili ng magagandang damit na tulad ng mga nakikita ko sa mall o itong sayo. Hirap talagang maging mahirap. Ang mahalaga na lang siguro merong nasusuot, di ba? Oo, pero gusto ko bago, maganda tsaka mamahalin. Teka, ano pa bang meron dito sa pagmamayari mo? Ha? Teka lang. Wow, ang ganda naman itong earrings na to. Pati yung relo saka bracelet. Taray ah. Salamat. Ganda talaga. Pwede ko isukat? Sige na, huwag ka na magalit. Di ko naman nanakawin eh. Sige, pero... Huwag kang mag-alala, maingat naman akong tao. Hindi lang halata, pero maingat talaga ako. Uy, teka, susukat ko na kasi pangarap ko rin makapagsuot ng ganito eh. O yan, bagay sa akin yung hikaw, di ba? Bagay naman. Tingnan ko nga sa salamin. Wow, bagay nga sa akin. Bili ba to ng daddy mo sa'yo? Oo, regalo niya nung gumraduate ako ng elementary. Matagal na pala pero maganda pa rin. Iba talaga pag tunay, no? Hindi lang pipitsugin at nabibili sa bangketa. Hindi ko kasi masyadong ginagamit eh. Uy, hala, sayang naman. Hindi kasi ako pala suot ng ganyan. Siguro 1 o 2 beses ko lang yan nagamit. Pwede akin na lang? Ha? Kasi hindi mo naman ginagamit, kaya akin na lang. Ayoko nga. Damot mo naman. Ayaw mo mapakinabangan ng iba kaya tinatago mo na lang kahit di mo ginagamit. Ano bang pakialam mo? Sa akin naman yan. Pwede ba? Hubarin mo na nga yung hikaw at ibalik mo na sa akin yan. Oh, eto na. Ka na sumigaw dyan. Kala mo di kita naririnig, inapakalapit ko lang naman sa'yo. Ayan na. Masyado ka naman. Di naman ganun kaganda yung hikaw sa bracelet mo, no? Marami pang mas maganda at mas mamahalin sa mall. Kanina lang sinabi mo na magaganda ang mga yan tapos ngayon hindi na. O bakit di na ba pwedeng magbago ng comment? Saka na-realize ko na hindi talaga maganda kasi pangit yung ugali ng may-ari. Sinabi mo? Sabi ko, pangit ugali mo. Di na ako magtataka kung bakit ka pinadala ng daddy mo sa Maynila nung wala pa ako sa buhay niya. Kung ako rin yung tatay mo, naku baka pinatapon pa kita sa ibang planeta. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang alam sa totoong nangyari. Eh yun lang naman ang kunento sa akin ng daddy mo. Baka sa susunod ko pa malaman yung ibang detalye.
pwede ba umalis ka na lang dito sa kwarto ko? Magre-review pa kasi ako eh. Istorbo ka masyado. Bumagsak ka sana sa exam mo. O, alam mo kung sinong matalino? Pwe! Mas bata kay Daddy si Marina na noon ay nasa 29 years old lamang. Pero meron na itong 2 anak sa dati nitong kinakasama. Nung una, akala ko po ay mabait siya tapos ay hindi pa nagkakalayo ang edad namin kaya naisip ko na pwede ko siyang maging kaibigan. Kaso habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita ang tunay na kulay niya. Madalas kasi siyang humirit ng pera at kung ano-anong gamit kay Daddy. Todo bigay naman sa kanya ang tatay ko kahit na nga palugin na noon ang negosyo namin dahil hindi naman na ma-manage ng maayos ng tatay ko. Halos inubos din kasi ni Normalin ang pera niya bago siya iniwan. Pinagnakawan din siya nito pero hindi na hinabol ng tatay ko. Mabuti na lamang at may natira pa rin kaunti para maisalba yung tindahan namin, Papa Dudut. Bukod sa pagiging maluho ay madalas din akong kainggitan ni Marina sa kadahilan ng hindi ko naman alam. Parang ang init ng dugo niya sa akin. Samantalang katulad ni Normalin ay sampid lang siya sa pamilya namin. Malapit ko na tuloy questionin ang desisyon ni Daddy sa pagpili ng mga babaeng gusto niyang ipalit sa mami ko. Wala kasi sa kalingkingan ng nanay ko at parehong mukhang ginagamit lang siya. Sa kabila ng lahat ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko at pilit kong binabaliwala ang mga nararamdaman kong pagtatampo sa sarili kong ama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, Papa's girl ako. Mas close ako sa daddy ko kaysa sa mami ko. Para sa akin ay si daddy na yung pinaka-perpektong ama at wala na akong mahihiling pa. Mabait siya sa amin ni mami at prinsesa ang trato niya sa akin. Pero noong nagkaroon na siya ng ibang kinakasama pagkamatay ng mami ko ay nagbago na rin ang turing niya sa akin. Sa tingin ko ay siya pa rin naman yung mapagmahal kong tatay pero may nagbago na nga lang. Marahil ay impluwensya na rin po yun ng mga babaeng nakakasama niya. Kumbaga ay tinuruan nila si daddy na maging malayo sa akin. Bagay na kinakasama ng loob ko dahil wala naman akong ginagawang masama, Papa Dudut. Katulad ng sinabi ko ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako ng college sa edad na 23 years old. Noong time na yon ay wala na ang negosyo namin na maliit na grocery store. Tuluyan na yung nalugi. Walang ibang pinagkakakitaan ng daddy ko at ako na yung naatasang magtrabaho upang bumuhay sa pamilya namin. Noong time na yon ay nakapasok naman po ako sa isang restaurant sa lugar namin at nagtrabaho ako bilang cook. Pero hindi naman kataasan ng sweldo kaya gipit na gipit pa rin ang pamilya namin. Plus, meron pa akong inggitera at mahaderang madrasta sa katauhan nga ni Marina, Papa Dudut. Hoy, Roxanne! Anong sinabi mo sa daddy mo na nakikipaglandian ako sa ex ko? At bakit, hindi ba? Nakita ko kayo nung isang araw na kumakain sa fast food kasama yung mga anak nyo. Nakipagkita lang ako sa mga anak ko, yun lang yon. Hindi lang yun na nakita ko. Nakita ko rin kung paano ka lumingkis na parang ahas sa kanya. Kaya alam ko at sigurado ako na nagkabalikan na kayo habang kayo pa ng daddy ko. Siya rin yung lagi mong katawagan sa cellphone, di ba? Tuwing madaling araw sa labas na tinatawag mo pang sweetheart. Ibang klase ka rin no? Kapal ng mukha mo? Gusto mo lang sirain kami ng daddy mo kasi ayaw mo sa akin. Ayaw ko talaga sa'yo kasi manggagamit ka lang. Tama ba yung narinig ko? Ayaw mo sa Mama Marina mo, Roxanne? Hindi ko po mama ang babaeng yan, Dad. Kaya ba ganyan mo siya pagsalitaan kasi hindi mo naman pala sa tinuring na mama? Napakabastos mong bata ka. At ako pa pala talagang bastos? Baka nakakalimutan nyo. Pinakikisamahan ko ang babaeng yan dito sa pamamahay natin kahit na may ugali yan na kinukonsinti nyo lang. Anong ugaling pinagsasabi mo dyan? Alam mo, ikaw masyado kang imbento. Darling, huwag ka maniwala sa anak mong yan. Ayaw lang talaga sa akin yan, kaya ganyan yan magsalita. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na gusto niya daw akong umalis dito sa bahay niyo kasi ayaw mo na raw sa akin. Sinabi niya yun sa'yo, darling? Oo, wala kong sinabing ganyan Ikaw ang imbento Dad,
Huwag mo sabihing naniniwala ka sa kanya, ako yung anak mo. Di ba sinabi ko sa inyo na niloloko lang kayo niyan? Hindi niya talaga kayo mahal kasi mukhang nakipagbalik ka na siya dun sa tatay ng mga anak niya at pineperahan na lang niya kayo. Hoy, hindi totoo yan ha? Bakit ko naman babalikan yung hayop na yun nananakit yun? Alam ko kung ano yung nakita ko. Ginawa mo pa akong sinungaling sa harap ng daddy ko. Masyado kang malisyosa. Gino, pagsabihan mo nga yung anak mo. Pwede ba tumigil na nga kayo? Roxanne, ayoko nang pinagsasalita mo ng ganyan yung mama mo. Mas kinakampihan niyo pa yan kaysa sa akin, Dad. Nag-usap na kami. At nilinaw niya na sa akin na wala nga silang relasyon ng dati niyang kinakasama. Kaya wag mo na lang masyadong bigyan ng kulay yung nakita mo. Wag mo sirain yung pagsasama namin ng mama mo. Ako pa talaga yung sumisira sa pagsasama niyo. Concern lang naman ako sa inyo. Ganyan din yung nangyari sa inyo ng kay Normalin, di ba? Hindi rin kayo nakinig sa akin tapos sa huli, iniwan din kayo at pinagnakawan pa niya kayo. Huwag mo nga ako kinukumpara sa babae na yon. Magkaiba kami. Para sa akin, pareho lang kayong malandi at manggagamit. Bakit niyo po ako sinampal, Dad? Tigilan mo na kasi ang pagsasabi na kung ano-ano sa mama mo. Hindi ko po siya mama. At kahit kailan walang sino man ang papalit sa mami ko. Hindi ako katulad nyo na gano'n na lang kadaling kinalimutan si mami at ipinagpalit pa sa hindi lang isa, kundi dalawang babae. Galit ako sa inyo, Dad. Galit ako sa inyo. Ayoko na kayo makita. Ayoko na kayo makasama. Saan ka pupunta, Roxanne? Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya. Matanda na yung anak mo. Huwag mo nang binibaby. Kaya lalong lumalaki ulo eh. Pero anak ko pa rin si Roxanne. At mag-aalala lang ako lalo kung hindi ko alam kung saan siya pupunta. Sinabi ko na matanda na si Roxanne. Siguradong hindi naman siya gagawa ng ikapapahamak niya. Kaya hayaan mo na lang muna yung anak mo. Mabuti pa, pagtitimpla na lang kita ng kape. Halika, doon tayo sa kusina. Ang akala ko, Papa Dudut, ay makikita na ni Daddy ang halaga ko bilang anak niya. Akala ko sa wakas ay kakampihan na niya ako laban sa mga mapang-abuso kong madrasta. Pero nagkamali na naman ako. Kasi kahit sa pagkakataong yon ay pinaramdam niya na hindi niya ako mahal. Kaya naman napuno na ako at sinabi ko sa kanya na galit ako sa kanya. Kita ko ang gulat at lungkot sa reaksyon ng kanyang mga mata pero wala na akong pakialam. Ang tagal kong kinimkim yung galit na yon sa loob ko dahil mahal ko siya at nirerespeto ko bilang tatay ko pero pagod na ako, Papa Dudut. Doon ako nagdesisyon na umalis sa amin sa lalong madaling panahon. Hindi ko lang sinabi sa daddy ko pero nag-apply na ako ng trabaho sa Maynila para pag natanggap ako ay makakalipat na ako. At mabuti na lang dahil pagkalipas ng 1 linggo ay nag-email sa akin ang kumpanyang inaplayan ko. Walang-wala ako ng mga panahon na yon dahil kaka-resign ko lang din sa trabaho pero desidido na akong umalis sa amin. Kaya kinausap ko ang tiyahin ko sa Maynila at nagpatuloy sa akin noon kung pwede niya akong tulungan. Hindi ako nakarinig ng kahit na ano sa kanya bukod sa pagsang-ayon niyang pamasahihan ako at bigyan ng pocket money papunta sa Maynila. Noong araw ng alis ko, doon ko lang sinabi sa daddy ko ang plano ko kaya sinubukan niya pa akong pigilan. Pero hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut. Nagbingi-bingihan ako sa pagmamakaawa niya na huwag ko siyang iwanan at tuluyan ng umalis. Pagdating sa Maynila, kinatita muna ako tumuloy. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang panibago kong career bilang tagaluto sa isang hotel. Masaya ako sa ginawa ko at nakakalimutan ko rin ang problemang dinadala ko. Nagpapadala pa rin naman ako ng pera sa daddy ko dahil hindi ko naman siya matitiis. Pero hindi ko na siya kinakausap ng madalas kasi ayoko na siyang mamis. Wala na kasi akong tiwala sa kanya. Bukod doon ay hindi na rin ako papa's girl. Kaya ko nang itaguyod ang sarili ko nang hindi siya kasama. Lalo pat siya ang rason ng kauna-unahang heartbreak ko. Kahit sinong anak na babae na malapit sa tatay nila ay maiintindihan ang pinanggagalingan ko. Lumipas ang 2 taon. Nalaman kong naaksidente si Daddy sa construction site na pinapasukan niya at pinagtatrabahuhan. Nabalian siya ng buto sa binti at kinailangan na sementohin yon. Nalaman ko lang sa mga tiyuhin ko nang ibalita nila yon sa akin. Kaya nga naawa ako ng husto sa tatay ko at agad ko siyang kinontak.
doon ko rin nalaman na pagkatapos niya palang maaksidente ay iniwan na rin siya ni Marina para makipagbalikan sa tatay ng mga anak nito matapos siyang pirahan at gamitin. Kaya agad akong umuwi sa Occidental Mindoro para puntahan siya at bisitahin Papa Dudut. Dad, kain na po kayo. Ako po nagluto niyang paborito niyong sinaing na tulingan. Talaga? Mukhang masarap na ka. Salamat. Kakain ako mamaya pero pwede ba kitang kausapin muna? Sige po, tungkol saan po? Tungkol sa mga bagay na ginawa ko sa'yo simula nang mamatay ang mami mo. Pasensya ka na talaga. Saan po? Kasi naging masamang daddy ako sa'yo. Kinalimutan kita dahil mas inuna kong intindihin ang sarili ko. Akala ko kasi tama yung mga desisyon ko nung araw. Lalo na nung nagkaroon ako ng kinakasama. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nila ako inilayo sa'yo. Tungkol po sa bagay na yan. Sige lang, sabihin mo lang yung mga gusto mong sabihin sa akin. Tatanggapin ko kahit na ano. Kasi alam kong malaki talaga ang kasalanan ko. Aaminin ko na malaki ang tampo ko sa inyo. Dahil hindi kayo nakinig sa akin nung sinabihan ko na kayo na niloloko lang kayo. Ewan ko ba? Anak niyo ko pero hindi kayo naniwala sa akin. Tapos ngayon pareho na nila kayong iniwan. Kasi napakinabangan na nila kayo. Sa totoo lang, Dad, malaki po yung galit ko. Pero hindi na sa inyo kundi sa nangyari. Narealize ko kasi na kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin kayo. At sa loob ng 2 taon na hindi tayo magkasama, natutunan ko na kayong patawarin sa mga dasal ko, Dad. Salamat anak. Malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo pero nagpapasalamat ako kasi hindi ko pa rin ako tinakwil. Nagalit ka sa akin pero pinatawad mo pa rin ako. Kayo na lang po kasi ang magulang na meron ako Nawala na nga sa akin si Mami, pati ba naman kayo? Sabi nga sa akin ni Tita, hintayin ko na lang daw po yung araw na ma-realize nyo yung mga pagkakamali nyo. Hindi ko naman nakalain na sa ganitong bagay yun mangyayari. Nakakalungkot tsaka masakit. Mabuti na lang hindi pa rin kayo nawala sa akin kasi mas hindi ko po yun kakayanin, Dad. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana hindi ako mamatay ng maaga. Kasi gusto ko pang humingi ng tawad sa iyo ng personal, anak. Pinapatawad ko na po kayo, kaya wag na po muna kayong mamamatay. Gusto ko pa pong bumawi sa inyo, Dad. Gusto ko pa po kayong makasama ng matagal. Gusto ko pa rin naman ikaw makasama ng matagal, anak. Pero nahihiya ako sa iyo Ayoko maging kargo mo ako lalo na't baldado na ako at walang silbi. Hindi totoo yan, Dad. Tsaka mas mapapanatag ako kung ako mismo ang mag-aalaga sa inyo. Kaya nga kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin sa Maynila para lagi ko kayong nababantayan pag wala akong trabaho. Saan naman tayo titira? Sa tsahin mo? Hindi na po ako nakatira kina Tita. May inuupahan na po akong maliit na apartment. Pwede po kayo magstay doon para magpagaling. Para may kasama na rin ako. Kaya lang sa lagay kong to, parang hindi ko pa kayang bumiyahe ng malayo. Saka baka manibago ako sa Maynila pagdating ko dun. Alam mo namang masanay ako rito sa Mindoro. Nanibago rin po ako pagdating ko doon. Pero nakapag-adjust naman ako, Dad. Pero kung gusto nyo, magpagaling na lang muna kayo dito. Papakiusapan ko na lang po si Tito tsaka yung pinsan ko na tingnan-tingnan kayo kapag umalis na ako. Aabutan ko na lang po sila. Tapos kapag magaling na kayo at nakapag-desisyon na, pwede na kayong lumuwas sa Maynila kasama ako. Ay, mahal ko po itong Mindoro kasi dito ako pinanganak tsaka dito ako lumaki. Dito rin nakalibing si Mami. Pero sa Maynila na po ang buhay ko. Doon ko na po gusto magsimula ng bagong buhay. Kaya sana, Dad, samahan niyo na po ako doon. Marami po akong plano at kasama na po kayo sa mga plano ko. Salamat, anak. Umasa ka na, pag-iisipan ko. Pero pipilitin ko munang gumaling. Para naman hindi ka masyado mag-alala sa akin. Salamat talaga kasi umuwi ka rito sa atin. Mahal ko po kayo, Dad, at hindi ko po kayo kayang tiisin. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Mahal na mahal ko ang daddy ko at kahit na anong mangyari, siya pa rin ang tatay ko. At kahit na marami kaming hindi pagkakaunawaan sa nakaraan ay pilit ko yung sinasantabi
para makapagsimula ng panibagong buhay. Masarap at magaan sa dibdib ang magpatawad lalo na kung magulang natin yon. Kaya naman hindi ko pinagsisihan na pinabalik ko sa buhay ko ang daddy ko, Papa Dudut. At alam ko rin na masaya si Mommy at proud siya sa akin dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Hindi nagtagal ay gumaling po ang bali sa binti ni Daddy at nang sumunod na taon ay lumuwas na siya sa Maynila. Kasama ko siyang tumira sa apartment na nirerentahan ko. Sakto na may bakanting tindahan din sa unang palapag nito na pwede ring rentahan kaya naman kinausap ko ang tatay ko kung gusto niyang magtinda doon para may libangan siya. Sumang-ayon naman siya pero noong sumunod na taon pansamantala yung nahinto dahil nga po sa nagpandemic. Doon ko mas natutuhang pahalagahan ang mga sandali na kasama ko ang tatay ko dahil walang kasiguraduhan ang buhay. Mas lalo kaming naging close ni Daddy, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay kasal na ako sa husband ko at may isa na akong anak. Pero kasama namin si Daddy sa bago naming bahay. Siya nag-aalaga sa anak namin habang nasa trabaho kami ni Mister. Malaking bagay po ang tulong na yun ni Daddy sa amin dahil may naiiwan kami ng aming anak. At very thankful naman kami sa kalakasang patuloy na pinagkakaloob sa akin at sa aking tatay, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong istasyon and more power po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Roxanne.